simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Baka papunta na naman kayo sa Eat All You Can. Marami nga sa inyo dyan sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng estatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8 hanggang 10% ng mga Pilipino. Baka mamaya, isa na kayo doon at hindi nyo lang nalalaman ito. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat, sa stroke at marami pang iba. And I am sure, kung diabetiko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At syempre, itry nyo po ang orihinal, ang natural na MX3 500mg capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Itry nyo po. Available naman ito sa merkado ang alpha, beta at gamma mangosteen. O, hinay-hinay sa cheat day ha? Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Bukang bibig ng mga kabataan ng love languages, hindi lang sa pakikipagrelasyon kundi maging sa pakikipagkaibigan. Kabilang dito ang words of affirmation, mga salitang pumupuri o nagbibigay kumpiyansa, quality time, paglalaan ng makabuluhang oras para sa isang tao, at physical touch tulad ng paghalik at pagyakap. Gayun din ang acts of service o pagsisilbi sa iba at receiving gifts o pagkaramdam ng pagmamahal sa tuwing makatatanggap ng regalo. So yung research behind sa love language actually medyo mixed siya. So may pagka-popular psychology siya, meaning popular siya pero yung evidence for it ay hindi gaano ka-solid as it sounds. Pero helpful construct pa rin siya. So I think it's still something na magsistay sa mga tao kasi it's a way for people to talk about relationships na madaling intindihin. They're a method of saying your needs and your wants. Kaya siya nagiging helpful. So, pag pinapag-usapan na natin kung paano pa nade-develop yung mga gusto ng mga tao sa relationships, it's a mix of kung saan tayo nasanay at kung ano yung kailangan pa natin. Ayon kay Alicia Serrano, isang relationship coach, ang love language ay nagiging learned behaviors. Depende sa kinalakihang environment ng isang tao. Sa katunayan, karaniwan itong nagiging pamantayan ng marami sa panunuyo sa isang potential romantic interest. Being able to show your partner na ganito ako mag-express ng love, tapos naiintindihan ko rin na ito yung gusto mo, ito yung love language mo. I think being able to meet in the middle is the ideal situation. Paglilinaw pa nito, hindi problema na magkaiba ang love language ng isang magkarelasyon. Basta't pag-uusapan nila ang kanilang pagkakaiba at kung paano nila ito mararamdaman at maipaparamdam sa kanilang partner. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumitmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Cheese tuwing Sunday morning, samot-saring usapan. Anything from A to Z, sagot na yan ng Diyosa ng Bayan. Diyosa Cruzat at ng nag-iisang hiyas ng radyo, Wina Pearl Hesoro sa Huntahan. Huntahan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Pilipinas. Sunday na naman po. Today is January 25, 2026, ang huling linggo sa buwan ng Enero. Minus po muna ang aking beshiwap na si Wina Hesoro, makakasama sa inyong favorite Sunday morning habit. Ako po si Josa Cruzat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alam naman po natin kahit last week na ng January, hindi pa rin naman po huli ang lahat. Para tayo ay mag New Year's resolution, para ilista kung ano nga ba yung mga goals natin na gustong-gusto nating makamit this 2026. Madami tayong pwedeng ilista.
dito sa ating New Year's resolution like katulad po nung napag-usapan natin itong nakaraang linggo, napag-usapan natin kung ano nga ba at kung paano nga ba ma-reach ang inyong fitness goals. Kung ano man pong klaseng pangangatawan yan, kung ano pong klaseng goal natin basta sa ating katawan, sa ating kalusugan. Hindi pa po huli ang lahat. Pero maliban po sa fitness goals, isang goal na dapat po nating gawin kahit papaano ay simulan ngayong bagong taon 2026 ay kung paano nga ba talagang maabot ang financial goals natin sa 2026. Kung kayo po ay napagdaanan na ito last year at medyo hindi tayo pinalad, medyo hindi natin natumbok kung ano nga ba yung financial goal natin last year, samahan niyo po ako hanggang alas 11 ng umaga dahil pag-uusapan natin yan. Bakit nga ba importante ang financial goals? Tsaka kung ano-ano ba yung mga tips, kung ano yung dapat natin unahin, at kung ano bang klaseng financial system ang dapat nating gawin kung tayo ay minimum wage earner, kung tayo ay ordinaryong manggagawang Pilipino, ano nga bang swak na financial ang ating dapat simulan. Katulad yan. Katulad ko, ano nga ba ang pwedeng financial goal para sa isang katulad ko? Dahil simpleng ordinaryo at simpleng Pilipino lang din naman tayo. Siyempre, ipadala ang inyong mga komento, inyong mga katanungan. May makakausap tayo later on na isang financial management expert. Baka meron kayong katanungan sa kanya, maaari po ninyong i-comment sa ating YouTube channel, DZRH News Television. Live po tayo dyan. Gayon din po sa ating Facebook Live via DZRH News. Gayon din po sa ating text line, 0919-282-6485. Ulitin ko po ang ating text line, 0919-282-6485. Magko-commercial lang po tayo saglit. Tayo lang po yung maghahanap buhay. Nasa Zoom na natin si Mr. Vince Rapisura. Makakasama natin mamaya isang financial management expert. Pero tayo po muna ay mabilis na maghahanap buhay muna ang ating oras 10:17 ng umaga. Ang oras na yan. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kay Pilipinas ang ating oras, 10:23 na po ng umaga, at pag-uusapan po natin sa episode ngayon ng Huntaan ay kung paano nga ba talagang maaabot ang financial goals sa 2026. Makakasama natin live via Zoom si Mr. Vince Rapisura, isang financial management expert. Magandang umaga po, Sir Vince. Magandang umaga, Josa, at Happy New Year sa'yo. At syempre maraming salamat sa tiwala para makapagbahagi muli ang inyong financial guro sa inyong programa. Ayan. Last December po, nakasama ninyo si Wina. Ngayon ako naman po mag-isa lang.
By the way, Mr. Vince, una sa lahat, maraming Pilipino, puntahan na natin kagad ang ating topic. Maraming Pilipino ang nagsasabi na, naku, this year mag-iipon na talaga ako. Di ba parang taon-taon naman talaga yan. Bakit mahalaga po ba, Sir Vince, mag-set ng financial goals sa simula pa lang ng taon, unlike kapag kalagitnaan or patapos na ang taon? Actually, anytime para sa akin, Josan, no, anytime yung kakaroon natin ng purpose sa buhay at pagtatalaga ng financial goals, mahalaga yan. Hindi natin kinakailangan na antayin parati ang umpisa ng taon para magsimula, no? Kasi ang cycle ng buhay ay hindi lang yan every year, no? Mahaba ang buhay natin. Kaya mahalaga na maglagay tayo pa rin ng goals natin sa buhay kasi ito ang magbibigay kahulugan, no, kung paano gawain. At dahil diyan kailangan magkaroon tayo ng focus at saka commitment, no? Kapag tayo ay magtatalaga ng ating mga life goals nga ang tawag ko diyan kaysa financial goals. Okay po. Pero ano po ba, Sir Vince, ang common mistake ng mga tao kapag nagsaset sila ng goals sa buhay, maliban sa financial goals, ano po yung common mistake nila? Masyado po bang nagiging ambitious o parang super specific naman masyado ng goal kaya ang hirap parang tuparin? Go ahead po, Sir Vince. Actually, ang pinaka-epektibo na nakita ko para sa mga financial goals ay kung ito ay gagawin natin one at a time, no, one goal at a time yung ating gagawin. Instead na pinagsasabay-sabay natin yung ating mga financial goals. Kasi kapag kunwari pinagsasabay-sabay natin ng mga gawain sa bahay, ano, mamamalansya ka, maglalaba ka, magluluto ka, wala kang matatapos. Kailangan isa-isahin mo yon para may matapos ka. And psychologically, kapag tayo po ay mayroong natatapos na mga goals natin, mas ginaganahan tayo na gumawa pa ng mga panibagong goals natin at ma-achieve natin yung mga yon, ano? Kaya yun yung isa, no? Tapos pangalawa, kailangan bumuo din tayo ng ating community, no? Okay. Umiwas tayo sa mga bad influence sa buhay, Josa, di ba? Tama po. Lalo na yung mga taong madaling ma-influensyahan, di ba, Sir Vince? Yes. Oo. So yung mga bad influence sa buhay natin, bawas-bawasan natin, tapos humanap tayo ng good influence sa buhay natin. So iwas muna tayo sa mga gastador, iwas muna tayo sa mga kaibigan natin na palautang, at makipagkaibigan tayo sa mga taong marunong mag-ipon at marunong na mag-invest, ano? At kailangan i-involve natin ang ating pamilya, no, diyan. Tama. Kasi kapag ang kaibigan mo, lagi ka na lang nakachat, lagi ka na lang sinasali sa group chat na Taiwan 2026, Vietnam 2026, Singapore 2026, lahat ng pera palabas, di ba, Sir Vince? Oo. Actually, no, usually kasi yung mga wants na ganyan, lalo na ang bakasyon, Josa, ay sa tingin ko nadidemonize, ano? Pero actually, isang magandang paraan yan para matuto kang mag-ipon at mag-invest. Kasi may tamang paraan para tuparin natin ang mga pangarap natin, ang mga ninanais natin sa buhay. Hindi masama ang magkaroon ng goal na tayo ay magbakasyon sa Taiwan, no? Kung saang bansa man yan, ano? Basta hindi natin ito inuutang. Kasi kapag inutang natin yung panggastos natin dyan, ibig sabihin, hindi pa natin kinikita ay ginagastos na natin. Ang pinakamagandang gagawin natin dyan, ang pinaka-basic ay mag-ipon, pero ang mas epektibo ay kung gagamitin natin yung tinatawag na passive income. Ang income mula sa mga investments natin, yan yung gagamitin natin na pambili ng mga wants natin. Okay. Ako, Sir Vince, ma-share ko lang ako. Ako kasi credit card holder ako. Tapos parang ang parang rule ko, hindi ko ikaskas ang tawag diyan Hindi ko ikakaskas yung hindi naman kayang bilhin ng savings ko. 'Di ba? Tama po ba yung rule ko na 'yon? Very good ka actually, Josa, no? At kaya dapat ikaw ay maging magkaibigan pa ng maraming tao kasi tingin ko magiging kang good influence sa kanila. Ang rule ko nga dyan ay do not kaskas if you cannot pay in cash. Yan yon, no?
At kapag meron tayong statement bill mula sa credit card, dapat buong-buo Tama po. po yung nababayaran kada statement due date. Kasi parang nang sa scam yung minimum na bayad daw, 1,000 lang. Sabi, ay, sobrang tipid nito, ganito na lang, minimum na lang ako lagi-lagi. Eh, hindi nila alam, may naiipon na interest doon. Di ba? Tama po ba, Sir Vince? Yes, no, ang interest sa credit card actually ang isa sa mga pinakamataas no na naipapataw sa atin. Usually nagre-range yan ng 3% as high as 5% per month, ha? So ibig sabihin yan kapag end of the year, nasa 36% to 60% yan per annum. Napakataas at mabigat sa bulsa. Naku, napapakamot ulo yung mga credit card holders yan, mga natatamaan. Ay, pero reality check muna tayo, Sir Vince. Kasi di ba kapag ordinaryong manggagawang Pilipino, sabi, ay, wag na mag-ipon. Parang hindi din naman ako, parang ang hirap mag-ipon kasi sila ay, yung daily minimum na nasasahod nila, yun lang din yung pang-araw-araw nila na gastusin. So in the end, hindi sila nakakapagsubi kahit papaano, kahit cash man yan sa alkansya nila. Sa experience po ba ninyo, Sir Vince, o sa inyong expertise, realistic ba para sa ordinaryong manggagawa ang magkaroon ng financial goals tulad ng emergency fund, investments, or retirement fund, lalo na kapag parang nahihirapan naman sila mag-ipon lang kahit papaano sa loob ng isang araw? Oo. Actually, oo, no? At totoo naman yan. At magpapauna na ako na sana ang magkaroon ng unang New Year's resolution ay ang mga kurakot at ng mga contractors at politiko. Kasi sila yung nagpapabigat sa buhay ng bawat Pilipino. Dahil, Diyosa, kahit na anong sikap ang gagawin nating mga Pilipino, kung patuloy nila tayong nanakawan, ay mananatiling mahirap ang buhay natin, no? Pero doon sa kumikita ng nasa minimum wage lang, no, mga less than 20,000 pesos per month, ang gagawin lamang nila talaga ay dapat simulan na nila ngayon yan, no? At lagi kong sinasabi, no, ang pinakamabilis na paraan ng pagyaman ay kung tayo magdadahan-dahan. So, mag-ipon tayo ng paunti-unti hanggang sa masasanay din tayo at lalaki din yan over time, no? At ang pinakamaganda diyan ay magkaroon tayo ng purpose, no? Ikakabit natin yung iniipon natin sa pinanggigigilan nating bagay, ano? So kung ikaw kabataan ka pa lang, ano, at sabi natin kanina gusto nilang magbakasyon, kung pinanggigigilan mo yan, gawin mo yan yung purpose mo at yan yung gawin mong practice ground na mag-ipon at mag-invest. Tapos kapag nagawa mo na yan, it will become second nature to you. Ayun. Tama naman, Sir Vince, yung dahan-dahan. Kasi wala naman talagang napapalayang biglaan na yan. Diba? Ikaw lang ang mawawalan, ikaw lang ang magugutom. Diba, Sir Vince? Oy, pero mamaya, pag-uusapan naman natin. Para din yan. Sige, go ahead, Sir Vince. Go ahead po. Oo. Para lang yung pag ikaw ay nagda-diet, 'di ba? Kapag binigla mo na hindi ka kakain afterwards, mas marami ka pang kakainin at tataba ka pa. Ganon din sa pag-iipon. Huwag nating bibiglain. Unti-untiin natin yung ating pagpa-practice. Ayan. Sir Vince, mamaya sa ating pagbabalik, kapag usapan naman natin ang budgeting. Kasi 'di ba sa pagbabudget, diyan tayo makakapag-start kung paano nga ba, diyan tayo makakapag-start magsubi ng pera. Kung ano nga ba yung pinakang basic na budgeting rule na dapat matutunan ng ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Mamaya pag-uusapan natin yan. Tayo po muna ay magko-commercial break. Ang ating oras po, 10:33 ng umaga. RH number. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga
balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Biyernes. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tayo po ay nagbabalik sa huntahan at pinag-uusapan nga po natin kung paano nga ba talagang maabot ang inyong financial goals this 2026. Nandito na tayo sa segment kung paano nga ba ang budgeting, tamang budgeting para naman kahit paano makatulong kung paano tayo makasubi ng kaperahan natin. Kausama po natin live via Zoom si Mr. Vince Rapisura, ang isang financial guru. Sir Vince, welcome po sa DZRH. Maraming salamat ulit, Josan. No? Sir Vince, matanong ko po. Yun nga pinag-uusapan natin, yung budgeting. Ayan. So, paano? Ano nga po ba, Sir Vince, ang pinaka-basic na budgeting rule na dapat sundin? Unahin naman po muna natin ang isang individual bago tayo pumunta sa pamilya. Kasi ibang budgeting po kapag family na. Parang medyo mahirap kasi ang daming pinapakain, tapos 3 beses nakakain pa sa araw-araw. Yung mga kids, pumapasok pa sa school. Pero dito po muna tayo kapag individual, kapag sa single person, paano po ba ang pinakang basic budgeting? Actually, Josa, kapag kahit single or family naman, no, yung aking budgeting rule ay pareho lang kasi pwede naman siyang ma-apply whether individual or family. Basta ang uunahin lang, kapag tayo ay kita ng less than 20 ay maximum 5% ng ating income ay dapat ilalagay natin yan sa insurance. Tapos minimum 10% ng ating income ay Medyo parang nagkakaroon na ng problema ang ating Zoom. RHTV, makikiayos naman po. Medyo parang importante lang ang sinasabi ni Sir Vince. Habang inaayos ang linya ng ating komunikasyon, binabanggit ni Sir Vince na iisa lang daw ang kanyang budgeting rule, mapa-individual man o family. Medyo naputol lang. May narinig ako, maximum 5% ng iyong kinikita ay para sa
Medyo nalimutan ko na. Emergency fund ba yun? Insurance. Yan, insurance. Maximum 5% daw dapat mapunta sa insurance. Habang hinintay natin si Sir Vince, parang i-reconnect lang siya sa Zoom. Baka meron pa po kayong katanungan. Meron dito na parang nag-share na ay sabi ni Sir Jose. Sino ba ito? Sir Jose Maria Mesa, good AM po. Sa totoo lang, our economic policy really needs purging, restructuring. Common man can really save. Ayan. Because most things are way too expensive. At saka yung local currency is medyo mahina ang ating piso. Even 100 peso feels like nothing. Tama naman po. Nabanggit kanina talaga ni Sir Vince, talagang yung economic system talaga natin kailangan ma-reconstruct, Pero kapag kailangan din kasi natin mag-adjust siguro sa ating bawat sarili para kahit paano masimulan natin kung paano nga ba natin ma-reach itong financial goal natin. Sabi ni Sir Bento kanina, ay ni Ma'am Teresita, na pag-usapan natin kanina ang credit card. Bawiin na lang daw sa cashback ng card. Tama naman yun. Minsan, sabi ni Ma'am Teresita, nalimutan niya yung due date. Ang laki ng patong na interest at finance charges kahit binayaran ko na lampasan ng 3 days sa due date. Kaya medyo dapat aware tayo kung kailan ba talaga lalabas ang ating statement of account. Yan, para nasa linya na natin si Sir Vince. Magandang welcome back po sa DZRH Sir Vince, na pag-uusapan natin yung pinaka-basic na budgeting rule. Go ahead po, sir. Oo. So yung basic na budgeting rule natin for those earning less than 20,000 pesos, maximum 5% ng income natin yan ay gagamitin natin for insurance. Minimum 10% ay isusubi natin yan for savings. At yung natitira na 85%, yan na yung gagamitin natin para sa ating panggastos at para sa ating mga financial goal. Kasi ang inuuna natin yung 5 for insurance at 10% para sa savings dahil iba-iba naman tayo ng gusto in terms of kung paano tayo mabuhay. Ano? Kaya hindi tayo nagbibigay ng budget na magkano ba dapat yung gagastusin para sa mga damit natin, sa basic needs natin, ganyan. Ano? Para unahin na agad yung importante, which is yung insurance natin at saka yung ating savings. Kapag kayo naman ay kumikita ng greater than 20,000 pesos per month, ang budgeting rule mo, 5% maximum for insurance, 15% minimum for savings, 20% minimum for investment, at saka yung natitirang 60%, yan yung pagkakasyahin mo para sa iyong gastusin. Ayan, kumaga parang sinasabi mo, Sir Vince, kapag kumikita ka ng 20,000 pataas, doon na dapat yung meron kang investment. Dapat mag-invest ka na. Dapat may parang percentage dun sa salary mo na pumapasok sa investment. Yes, oo. Yun kasi yung parang pinaproblema ng mga kababayan natin na minimum wage earners. At saka syempre, huwag natin kakalimutan. So go ahead, Sir Vince. Go ahead po. Oo. At saka, huwag natin kakalimutan na tangkilikin yung ating mga government programs. Kasi marami tayong mga magagandang government programs na tutugon sa ating mga financial goals. Ano? For example, sa ating retirement, nandyan ang SSS. Okay. Alam natin, maraming mga challenges pa sa SSS. Pero ito po ang ating pundasyon para sa ating retirement. At kapag kayo naman po ay gustong mag-ipon at magkaroon ng tax-free at mataas na dividendo o kita na makukuha, maganda po ang Pag-ibig MP2. Ayan. Yan na rin ang daan para magkaroon tayo ng pabahay. Ayun. Parang gusto ko nga dyan sa MP2 na yan. Ano ba yan, Sir Vince? Hanggang gaano kataas yung pwede mong ilagak dyan sa MP2? Oo. Ang pagkakaalam ko dati, sky is the limit. Pero may naririnig din ako na hanggang 10 million pesos daw. Pero ang minimum lang nito, Josa, ay 500 pesos lang. Okay. Pero dapat yun, di ba po yun ay parang, hindi ako nagkakamali, hindi mo talaga siya gagalawin? Gaano katagal mo po siyang hindi gagalawin?
Oo. So ito ay, ang term ng Pag-ibig MP2 ay 5 years. Pero kapag nagkaroon ka ng emergency, kunwari nagkaroon ng malalang pagkakasakit sa pamilya, natanggal ka sa trabaho, ay pwede yon na ma-withdraw. Ayun. Paano naman po, ayun sir, kapag hindi naman nila, parang wala silang ipon pa para nga pumasok sa mga ganyang savings like MP2, kailan nila, ano dapat nilang gawin? Pero gustong-gusto nila. Yeah, oo. So ang pwede nating gawin, actually ang pinaka-basic naman ay matuto tayo na gumamit ng bank account. Ayan. So mag-open lang tayo ng mga ATM bank accounts. At kasi usually ang ATM bank accounts zero balance yan eh. Tapos maglagay tayo dun ng paunti-unti. Ang suggestion ko, mag-separate tayo ng bank account natin para sa pag-iipon natin at separate din yung ating payroll account o kung saan dumarating yung ating mga kita, no? Kapag sineseparate kasi natin yan, ay mas nakikita natin na ito hindi ko pwedeng galawin dahil ito ay pang-emergency lamang. At itong account naman na ito yung gagamitin ko pang gastos. Tama. Naku, pumasok ako dyan, dalawa ang akin. Savings as isa payroll. Pero tinatamad ako mag-save dun sa isa kong bank, kaya naiipon na siya sa payroll. Parang tinamad na. Oo. Ang gagawin mo lang dyan, Josa, ay gagawin mo siyang automatic, Kasi mayroon naman ng online banking ngayon at pwede mong i-schedule transfer, no? Pwede, yan yung isa sa mga pinaka-epektibong paraan para makaipon is to make your savings automatic. Dahil kapag pinag-iisipan mo yan every month na mag-iipin ka, naku, maa-analysis paralysis ka at maraming tentasyon, no? Kaya ang gagawin mo ay, so for example, kada kinsenas katapusan ng dating ng sweldo mo, naka-scheduled transfer na rin, papunta automatic sa kabila mong bank account yung savings portion. Para hindi mo na siya iniisip. Tama. Magawa nga yan mamaya pagkatapos natin dito. Sir Vince, sa ating pagbabalik, may isa pa tayong commercial. Pag-usapan naman natin yung mga kautangan, kung ano ba yung magandang utang at yung ano ba yung kaaway natin na utang na dapat hindi natin nga gawin. Isa din yang parang sagabal sa pag-iipon natin. Pero may mga instances kasi na hindi natin maiiwasang hindi mangutang. At maganda din naman na mangungutang tayo. May mga ganong instances din po ba, Sir Vince? Mamaya sasagutin mo yan sa ating pagbabalik. Meron pa po tayong 13 minutes before 11 in the morning. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars.
Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Meron na lamang po tayong 9 minutes bago mag-11 in the morning. Welcome back po, Sir Vince Rapisura. Hello! Ayan, pag-usapan naman natin, Sir Vince, kung ano nga ba yung good debt sa bad debt. Yung dapat na, di ba hindi naman may mga instances naman talaga na kailangan talaga natin mangutang at hindi naman masama ang mangutang. Pwede nyo po bang i-explain kung ano naman yung masamang utang sa ating mga kababayan na dapat nilang iwasan? Oo. So yung mga masamang utang, ito yung mga utang na hindi kumikita at saka ito rin yung utang na ginagamit natin for emergencies, ano? Unfortunately, sa kalagayan nating mga Pilipino, marami talaga ang mga umuutang dahil sa emergencies at kumakapit sa patalim, ano? At yan ay dahil sa maraming kadahilanan, nagkakasakit, may mga disasters tayo, ganyan, ano? Kaya nga, actually, ang nakita natin dito, no, sa utang na yan ay doon sa study namin na ginawa with Ateneo de Manila University na napondohan ng World Bank at saka ng Australian Aid, nakita na palasak ang pangungutang among Filipinos, no? Pero alam nila na hindi ito mabisa. No? Kaya lang, dahil nga kulang ang suporta mula sa gobyerno, ang ating mga social safety nets, napipilitan silang mangutang. So, sa utang, iiwasan natin na tayo ay gagawin natin yan kapag at tapos gagamitin natin sa hindi kumikitang bagay. Okay. Siguro, Sir Vince, paano naman kapag yung mga tao ngayon ay lubog na sa utang? Ano naman po ang mapapayo nyo bilang isang financial guru kung paano ba ito mabayaran kahit paano paunti-unti para hindi naman sila malubog na malubog? Kasi yung uutangin nila pangbayad sa utang, tapos mangungutang ulit, pangbayad sa utang. Parang gano'n na lang nagiging cycle. Paano po ba nila ito malalabanan? Alright. At tama yung sinabi mo, no? Yan yung dapat nang iwanan na kaugalian, yung utang gagamitin pambayad sa utang. Ibaon na natin yan sa 2025. Bagong buhay na po tayo ngayong 2026, ano? At ang gagawin natin, huwag nang dagdagan ang utang. At maganda rin yung sinabi mo kanina, Josa, no, na unti-unti na natin itong babayaran. Tulad ng pag-iipon ay maganda rin natin itong gagawin, ano?
Okay, sir. Okay, bali unti-untiin Ayan, din oo. natin ang pagbabayad. Ganun po ba ang ibig niyo sabihin, sir? Medyo nagkaka-problema lang po sa komunikasyon? Oo nga, nawala ang aking wifi at naka-data lang ako ngayon dito. Nasa Davao kasi ako ngayon, no. Oo, okay po. Oo. Pero ang gagawin natin diyan, unti-untihin natin yung pagbabayad at saka kakausapin natin yung mga pinagkakautangan natin para magkaroon na ng ending yung ating utang. Usually kasi marami naman sa mga pinagkakautangan natin ay mga kaibigan natin o kaya mga kahit mga financial institutions, no, kausapin natin sila na ibaba ang interest, no, wag nang lagyan ng penalties para tayo ay mas makautang. We can always negotiate yung terms and conditions ng loans natin. Tama, communication is the key kasi yung iba kapag lubog na sa utang, talagang tatakbuhan na nila kasi wala na sa mindset nila yun eh. Speaking of mindset, ano ba, Sir Vince, ang pinaka-common na toxic money mindset ng mga Pilipino na dapat nilang iwasan? Halimbawa, lagi na lang, deserve ko to, parang healing my childhood. Di ba parang may uso yun ngayon? Toxic money mindset ba yan, Sir Vince? Oo. Para sa akin yung pinaka-challenging ay yung pag-uumpisa kasi marami na parang mag-iipon ako pero sabihin nila ay bukas na lang yan or next month na yan. Actually, the best time to start saving and fixing your financial behavior is now, no? Wag mo na siyang ipagpaliban. At doon naman sa mga nag-overspend, no, yung ating mga healing, yung inner childhood mo, ganyan. Oo. Baka mas magandang magpunta na lang po tayo sa therapist kesa sa tayo naman po ay gagastos. Kasi ang retail therapy to heal your inner childhood ay hindi po epektibo. Siguro kung sobra-sobra, Sir Vince, pero kapag yung saktuhan lang, pwede, napasok na sa banga. Yes, oo, agree. Dapat talaga balance lang 'yan. Ang lagi kong sinasabi ay meron tayong tinatawag na BOLO, no? Balance of luxuries and obligations. Ito yung pinagsasama natin yung YOLO, you only live once, plus YAGO, you also grow old. So, balance is the key talaga. Parang ngayon ko lang narinig yung yago na yan. Hindi pa kasi ako tumatanda eh. Uy, pero Sir Vince, last na tanong ko na. Paano kasi di ba ipon-ipon is the talaga yung goal natin. Paano kapag tinamad ka talaga, ano po yung tip mo para maging consistent ang ipon? Nabawa, ako kasi yung payroll ko hindi siya naka-automatic papunta sa savings. So hindi yan nagiging consistent ang ipon ko. Paano naman po in general yung iyong tip para maging consistent naman ang ipon ng everyone ngayon 2026? So una, gawin mo yan talagang automatic. Sa pangalawa, palibutan mo yung sarili mo ng mga good influence para hindi ka natetempt at hindi ka napapagasta. At mag-set up ka ng reminders. Bakit mo ginagawa ang pag-ipon? Maglagay ka ng vision board, no, diyan sa harap ng ref mo o kaya diyan sa may tabi ng kama mo. Isulat mo diyan, mag-drawing ka o maglagay ka ng mga picture goal. Kasi kung meron talaga tayong malinaw na purpose sa ating pag-iipon, gaganahan tayong gawin yan. Alright. Maraming salamat po, Mr. Vince Rapisura. Baka meron kayong konting mga words of wisdom bago ko kayo bitawan na gustong banggitin sa mga nakatutok sa atin ngayon. Nasa inyo po ang pagkakataon, Sir Vince. Actually, gagamitin ko ang pagkakataon na ito na imbitahan ang ating mga tagapakinig at mga tagapanood na kung meron kayong mga katanungan tungkol sa pera, i-search lamang po ang aking pangalan, Vince Rapisura, sa Google at lalabas po ang aking mga naisulat at aking mga videos tungkol sa kaperahan. Ayan. Hindi lamang itong episode na ito ng Huntahan ang pwede ninyong balikan. Meron din pala mga uploaded videos si Sir Vince online. Madaling ma-reach kapag meron kayong katanungan tungkol sa pera. Again, Sir Vince Rapisura, isang financial management expert at financial guru. Maraming salamat po sa pagpapaunlak. Sa uulitin po, siguro next time, dalawa na kami ni Beshi Winang makakausap mo. Maraming salamat and Happy New Year! Thank you po! Atin nakasama si Sir Vince Rapisura, isang financial guru.
Ako personally, madami akong natutunan sa kanyang mga binanggit. Kayo kung medyo nalilito pa rin kayo, pwede nyo naman balikan itong ating episode. Available yan sa ating Facebook, DZRH News. Pinakang natutunan ko is siguro yung pinakang gagawin ko na talagang umpisa ngayon, yung i-automatic yung savings. Kasi kapag talagang hindi automatic, parang tatama din ako mag-transfer So, ayun yung aking nakuha sa episode natin today. Sana namin kayong nakuhang tips at saka kaliwanagan na kailangan na talaga ninyong mag-ipon. May nabanggit siyang tips para dun sa mga minimum wage earner, yung mga kumikita ng 20,000 pababa a month. Maximum 5% mapupunta sa investment, minimum 10% mapupunta sa savings, at yung 85% na natitira ay para sa inyong pang-araw-araw na gastusin. Yan yung nakasama sa isang oras na kwentuhan. Yun pong kahuntahan. Ako po si Josa Cruzat. Until next Sunday, kasama ko na po si Wina Pearl. Ito po ang kabuuan ng ating huntahan ngayong January 25, 2026. Ako po ulit si Josa Cruzat. Pilipinas ang ating oras. Sakto 11 in the morning. Hindi lang sa Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plano ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACN.